kayong lahat na nandyan at nagpapasalamat sa lahat ng supporters sa gawain ito. Nabati ko po ang ating kapatid na si Maribel Malilin, welcome. Si Ma'am Yolanda Paranan at ganoon din ang ating sister Peli Densil doon sa London. Magandang oras sa iyo. Oo nga, sabi first month pala. First Sunday pala ito ng, oo nga, alam nyo. Malapit nang matapos 2021, di ba Brother June? Oh. At in family, ayun. Si Kasmed na po ko, si May Malanot Bautista and family. Ma'am Rosalina Alpay, mga da. Salamat, salamat sa inyo. Doon din ang lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Nandiyan si Ma'am Naomi Taguba and family, si David Ligasi together with Nick and Legacy with Eunice. O pakisabi kay Nick, mahal namin siya, mahal ni Brother June yan eh. Nandyan si Ma'am Joby Balesteros family. Welcome po sa inyong lahat dyan na nanonood. Ganon din kay Ma'am Iris Joyce Villanueva Maduma. Okay, salamat at nandyan na kayo. Nandyan si Ma'am Michelle Gannaban Lasam. Happy mother to eh. Nakadalawa na. Oo. At magandang tanghali daw sabi ni Esther from Persia. Ayun, tingnan yan. Tingnan niyo yan. Watching na po. Ayan. And then sa Brother Danny Magada, ganun din kay Pastor Sister Bukel. Diyan sa Northern Sulan. Yes, Sunday. Nandun yung aking pinsan sa Malaysia, si Epag, Miss Daria Epag. Ayun. Ma'am Jinky Maragun, salamat naman. Sabi mo kay Jojo, manood din kasi ang lesson natin. At tuloy natin yung tungkol sa Rahab that has a great faith. Dahil nung narinig niya na merong mga balita na darating ng Israelites at nabalitaan niya yung mga milagro na ginawa ng Diyos ng Israelites, nanindigan siya with the Israelites, not with the people of Canaan na idolatrous, kundi talagang nakiisa sa mga Jewish people for safety. Kaya, basahin natin to dahil the word is here. Salamat po kay Sir James, nag-outline. Tatay dito sa Romans chapter 10, 14, and 15. Kaya kung nandiyan kayo, basahin natin. Ready, read. How then shall they call on him in whom they have not believed? How shall they believe in him of whom they have not heard? Yun ang gusto kong i-kuwan sa inyo, i-emphasize eh. Kasi narinig ni Rahab na talagang merong nangyayari sa mga Israelites. And how shall they hear without a preacher? And 15, ngayon ito And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Kaya meron glad tidings of good things para sa atin at dapat tanggapin natin yun. Remember, sabi ng mga angels sa mga shepherds sa Bethlehem, I bring you glad tidings of great joy, which shall be to all people. Okay, punta na tayo dito sa Hebrews 11:31. Dito natin makita na malinaw sinabi ng Bible, by faith, by faith. Na ito si Rahab, pinangalanan pa. Rahab, matindi yung kanyang occupation dito eh. Harlot Rahab pa. Tingnan nyo. Pero alam nyo mga kapatid, ibig sabihin, God is a God of mercy. Basta magsisi ka lang. Ready, read. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believe not, when she had received the spies with peace. Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers and my sisters now who is watching this telecast. I bring to you the Millante family, Maganda family, Sab family, Maragon, Aguddayaw, Malilin, together with the Florentino family, the Sumera, Estupera, Soriano family, the Mata, Darisan family, also Lord for Ma'am Ateni in Melbourne, keep her safe. May her employer be nice to her and the co-employee. Ganon din si Anton, Lord. Ganon din si Clive and Kay, that their employers will also be good to them. And also, Lord, for Ma'am Peli, that she will be in good health all the time, together with Ma'am Esther.
Ma'am Gilon, Ma'am Bell, Ma'am Lina, also Ma'am Rosette, together with Biernes family. I pray also for Brother Roy Pawig in Texas, my pamangkin and the family. Keep them safe. So with my pinsan in Nevada, Ma'am Agnes and Mike, together with Pito Mulen and Mylene Legacy Forest in California. Thank you for this time that we can bring JR Cha with Pael today. So with Brother Gerald, also Lord for Sister Abby Aldil Aden. To God be the glory. Bless Ria and Ashok and their plans. Again, thank you for these precious people. Bless also the businesses and the works of my brothers, my sisters. Again, oh God, thank you for your kind and generous people that today we were able to send the support of the local pastors, and now they are rejoicing because, Lord, within the first Sunday of the month, they were able to say, thank you, Lord, for using San Gabriel Bible Baptist members. So bless these your people now according to Malachi 3:10 and 11. And thank you also for the singers here, Lord. Help them. And we just commit the Rumbao, the Rojas to you, the Porga and the Psalms. Thank you for these precious people. Remember also the Andaya, the Manuel, and also, Lord, for the Kakatyan, Claveria, di Kabading, Kabasaron, di Kabanada, di Karayugan, Kanay, di Boholano, Punayo. Also, Lord, for Pastor Nixon, help him, Lord, to be patient with those in Bantay Sulan. There's also the Pawig family. We just lift them up to you, even those who are in need of healing. To God, I give all the praises, the glory, and the honor for these open-handed people. Keep them safe, give them wisdom and understanding, in all the things that they do and plan. In Jesus' name, amen. Okay, kung nandiyan na kayo, tuloy natin itong lesson natin mga kasama sapagkat napakalakas ng pananampalataya ni Rehab. Ayun naman ang importante ngayon dahil ganito yan. Hindi niya nakita na tumawid yung mga Israelites sa Egypt, sa Red Sea. Hindi niya rin nakita na tinalo ng mga Israelites si Og at saka si Sihon, yung malaking kingdom. Pero narinig niya. And look at this verse, Hebrews 11:1, para maintindihan ninyo na when we believe, and we take hold of what we heard from the Bible, ay may gantimpala yan, mga kasama. Okay? Ready? 11:1 lang, basahin natin. Look at the definition of faith. Ang faith, mga kasama, ay sabi na, now faith is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, parang farmer na, ang substance doon yung binhi. Tinanim mo yung binhi, may substance and you hope for a good harvest. And then sabi niya, the evidence of things not seen. So hindi nakita ni Rehab, pero nagtiwala siya doon sa pinagsasabi ng mga tao. And then, you know what happened? Talagang nung dumating yung mga Israelites at nalaman nga nila, Israelites mga to, kaya nga sinumbong ng mga tao na may mga Israelites dumating. At sabi nila, pumasok doon sa bahay ni Rehab. Ang ginawa ni Rehab, kinuha sila, tinago sa pinakamataas na bahay niya, pinakatuktok, tinakpan niya ng mga wheat, yung binilad na palay. Oo, sa atin yun. You see? Then sabi, may pumasok dito, sabi ng mga sundalo, pero lumabas sila dahil magdidilim na, lumalis sila, habulin nyo sila, sabi. So, doon yung makita, malakas pananampalataya ng babaeng to. Tingnan natin mga kapatid, dito sa Bible kasi, na oras na ikaw ay stranger from Israel at oras na sumilong ka sa tinatawag na pananampalatayang Israel, tatanggapin ka nila. Ganun naman yun eh. Alam niyo, sa Jerusalem nung araw, kahit sino darating doon, open ang Bible sa kanila noon. Kaya dito sa Acts chapter 8, mayroon eunuch diyan na, nagkaroon ng tinatawag na 8:30:31. Nagkaroon ng kopya ng Old Testament. Tignan niyo ito sabihin ko sa inyo, ang ganda ng pagkasabi rito. Okay. Sa verse 30. And Philip ran thither to him and said, and heard him read the prophet Isaiah. And Philip said, understandest thou what thou readest? Verse 31. And he said, how can I
except some man should guide me. And he desired Philip that he would come up and sit with him. So, kailangan talaga ipaliwanag natin yung salita ng Diyos. At maraming nagpaliwanag doon kay Rehab tungkol sa mga nangyari sa mga Israelites. Therefore, doon sa kumapit sa pinagsasabi nila na iba ang Diyos ng mga Israelites at handa siyang sumilong sa natawag na shelter of God's hand. Ngayon, meron verse dito sa Old Testament sa Book of Ruth, chapter 2, verse 12, na nung sumilong din si Ruth sa Diyos ni Naomi. Abay, sabihin ko sa inyo, pinagpala. Kaya nga, mangkasama, mapalad yung mga magngangalang Ruth at Naomi. You know why? Biblical yan eh. Oh, look at this ah. Sabi ni Boaz kay Ruth, sabi niya, the Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel. Ano sabi niya? Under whose wings thou art come to trust. You see? So kayo mga nanonood sa oras na ito, kung hindi pa kayo saved, why not come under the wings of Jesus? At sabi niya, I will gather you as a hen gathereth her chicks. O malinaw sa Bible yan eh. So kayo at ako na lumapit kay Lord Jesus Christ, di ba Ma'am Miriam ang ulwang kusipag ko, at si Ma'am Haraba Cheryl, tayo ay mapalad. Dahil we came under the wings of the Lord, and the moment we come under the wings of the Lord, no one can touch us. Di ba? Psalms 91, tingnan natin to. Okay? Verse number 3. Psalms 91:3. Kaya pasalamat tayo mga kapatid na meron nagmahal sa atin, nagbigay ng mensahe, and sabi nga ng Bible, how can they hear without a preacher? Kaya importante talaga may magbigay ng message eh. Anong sabi niya? Surely He shall deliver thee. Surely God shall deliver thee. Iligtas ka niya from the snare of the fowler. Ibig sabihin, buhay ka pa ngayon dahil hindi ka dinakma ni Satanas. Fowler kasi Satanas eh. And from the noisome COVID. Pestilence means COVID yan. Mga sakit yan. Kaya kayo na gumaling, pinag-pray, ay magpasalamat kayo sa Diyos. And look at verse 4. Ito yung gusto kong makita nyo sapagkat meron wings dito eh. Wings has something to do with protection. Okay? Kaya pasalamatan nyo ang Diyos pag halimbawa nakarating na kayo sa bahay nyo, kaya nakarating ang gabi, na walang nangyari sa inyo, just praise the Lord. Just thank the Lord. Na buhay ka pa. Di ba, Preacher Abraham Udlaw? Ready? Read. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. And then meron siyang binanggit dito na hawak natin. His truth, the Bible, shall be thy shield and buckler. Para daw hindi ka mahubaran, hindi ka matalo, siya ang iyong kalasag at sinturon. Yan ang ibig sabihin itong buckler eh. Mga kapatid, Rehab understand, kahit wala pa yung Israelites, na ibang Diyos ng mga Israelites. Ito as I said mga kapatid, si Apostle Paul, nung nakilala si Jesus, ay nag-iba yung kanyang perspective sa buhay. Nag-iba dahil iba si Lord Jesus Christ. In fact, si Apostle Paul mismo ang nag-pinpoint na ang pangalang Jesus sa ating sa English ay Joshua ho yan. And si Apostle Paul as an intelligent rabbi, ay siya ang nag-coin na yung word na Joshua has something to do with two words. Jehovah, Hosea. And the word Jehovah sa English ay God. Hosea sa English ay Savior. Kaya ni-pinpoint na sa Titus 2:13 na ang ating lalapitan ay Diyos at tagapagligtas. Kaya kung lumapit kay Jesus, masave ka. Kaya nga sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. Diba? Sabi ng Lord Jesus Christ, you come to me. You see? Kasi He is both God and Savior. Basahin na natin para i-share nyo sa mga loved ones nyo. Para katulad kay ni Rehab,
na maraming na-save, nalabuan sila dahil binahagi sa kanila yung tunay na Diyos. Ready, read. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. At ang ginawa ng great God and Savior, Jesus Christ, na ito para sa atin, ay doon sa verse 14. Look at verse 14. Kaya wala tayong masabi sa Diyos. And salamat sa mga tao na nagsakripisyo para ipaabot sa atin ang tungkol sa Diyos ng Israel. Kaya, salamat tayo na Jesus Christ ang Diyos ng Israel. Don't you know that? Ano sabi niya? Who gave Himself for us. Wala tayong masabi niyan. Buhay niya binigay sa atin that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself what? Peculiar people. Kakaibang tao. At ang pakay niya sa atin ay zealous of good works. Tayo ngayon ang magiging blessing sa bansa natin. Ayun, kandiyan si Kernel Mario Maragón. Tuwang-tuwa yan sa mga mga matitinong kabataan na nakinig salita ng Diyos. Kasi hindi na problema ng mga pulis mga yan, hindi problema ng mga barangay officials mga yan sapagkat sila ay obedient people. At saka hindi sila lumalabas kasi walang bisyo mga yan eh. And then concentrated sila. Studies nila. Bakit? Siyempre, alam nila na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng magulang at yung magulang nagsasakripisyo para mag-aral sila. Kaya, pray natin yung mga nag-aaral, nagre-review. Tulad ni future Dr. Arisa Ballesteros sa Chopilo. Nag-aaral hanggang ngayon. Nakita ko nga eh. Oo, at nagre-review si Dr. Sa Physician Board Exam si Ma'am Michelle Gerardo Millante Canay. Kaya yung pag-pray natin mga kasama. At lahat ng mga estudyante. You see? Tulad ng anak ni Sister Laporga, si Banban, si Titus, at saka si Noah. Ayun ko kung nag-aral yung anak ni Brother James at Sister Michelle, si Star. Anyway, andito yung Star. Inom muna ako. Okay, punta na tayo rito sa mga verses na nagsasabi sa atin kung gaano inalis ng Diyos yung mga harang sa daanan ng Israel. At doon talagang nanampalataya si Rehab dahil matitindi yung mga harang. As I said, yung harang sa kanilang daanan ay Red Sea, naalala nyo yun. Pero binuksan ng Diyos ang Red Sea. Ang mga harang pang iba, katulad ni Og at saka si Sihon, malalaking kingdom, inalis din ng Diyos. Ito mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng continuation na ikaw at ako habang naglalakbay, sumusunod kay Jesus. Kasi shepherd natin siya. Naalala niyo yun? The Lord is my shepherd. And shepherd always go before the sheep. You see? Para kung meron man harang, alisin niya yan. Meron mga bato na nakarang itulak niya mga yan. You see? Huwag niyo kalimutan kasi Psalms 23. I-memorize niyo, i-meditate niyo yan. Di ba Pastor Gilbert Hernandez? Tignan mo. Pasalamat tayo na nagtuloy-tuloy mga ito, Pastor Hernandez. Kaya ikaw, Pastor Hernandez, punta mo si Pastor Punayo para alamin na ituloy na natin yung building niya, ha? Kakahiya naman dyan, Santa Maria. 2 poste na bakal, hindi pa naayos. Puntahan mo, Pastor, ha? Thank you. Para naman tulungan natin itong tao. Si Pastor Paulino nga, kailan lang yan eh. Kakaroon ng sariling bahay na. Di ba, Pastor Paulino? Pastor Hernandez, ikaw ang chief carpenter. Kaya alamin mo rin kung paanong lagyan na ng hollow block at saka divider yung bahay-bahayan ni Pastor Paulino. Kasi we are here so that others will not be heavily laden. Ganun yan. Salamat sa mga membro. Kaya nga, ilan ang nakulikta namin sa araw na ito. Maraming salamat po. Salamat tayo. Kaya nga, hindi tayo dinadalaw na ng bagyo. Mapansin nyo? Nakikita ba ninyo yan? Di ba, by this time, last many years, matitinda yung mga bagyo. It's because, sabi ng Diyos, I will rebuke the devourer for your sakes. Do you believe that? Mabuti pa si Rehab, he believed that
The God of Israel is all-powerful. Sabi nga niya the God of Israel is talagang Diyos. Hindi lang sa isang seksyon. Hindi katulad ng mga Egyptian na meron silang Diyos para sa ilog, para sa harvest, para sa pagbunot ng ngipin. Ganon yung mga Diyos-Diyosan sa Pilipinas din. Pero ito si Rehab. Pupunta na tayo how God can remove all the obstacles sa buhay ninyo. Kaya lang nilalagay ng Diyos yan kuminsan para matuto tayo na magpakumbaba and not to be intimidated. Yun ang gusto ng Diyos, di ba, Lord Jesus Christ? Hindi na intimidate. Remember, pinagpapalo siya, kinoronahan ng tinik, and tinanong siya. Sabi ni Pilate, "Are you the King of the Jews?" "Yes," sabi ni Lord Jesus Christ. "And I can call 12 legions of angels to destroy Jerusalem if I'm going to call them. But because I'm here for one purpose, to die for sinners. Not my will, but your will be done." Ganon din yun sa atin. Kaya tingnan natin yung sinabi rito sa verse 11, 2:11 ng Joshua. Sabi ni Rehab, iba yung Diyos nyo. Kaya ikaw at ako, ay gayahin natin si Rehab na dapat wala ka ng rebulto. In spirit and in truth na lang kasi ang Diyos natin, omnipresent. Narinig nyo yun. Kaya ang pangalan niya sa New Testament, Emmanuel. God with us all the time. Ready? Read. "And as soon as we have heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you." Tuloy-tuloy. "For the Lord, your God. He is God in saan? In heaven and in earth beneath." So, kayo na mga business people, you need to pray for the farmers para the God of heaven will bring rain. And you need to pray na there will be no flood para hindi ma-flood yung earth natin. Ganun yan, mga kasama. Kasi sabi ko nga doon sa pangalan nito, punta kami kay Sir Asuncion. Si Alwin pala, nag-pray kami doon. At saka si Sir Corpus, ang prayer namin ni Ma'am Charis at saka si Faith, at saka si Ma'am Laila Agliam Kapalungan. Nag-pray kami doon sa office ni Sir Asuncion. Na Lord, please bless the farmers. Kasi wala din mangyari sa atin kung mawala ang agriculture. Tama? Sabi nga ni Engineer Calyaw, baka pagdating ng oras, limbawa next year, kasi darating daw mechanized farming. Na nakita ko yun sa Magirig nung pinalipad nilang drone. Mantakim ang drone, magtanim. Oo. Sabi ko, paano nangyari yun? Yun pala, meron bahay-bahayan doon. Nilagay yung computer doon, i-program. At nung lumipad ang drone, bang nagtatanim? Oo. Hindi lang yun. Mag-spray din ng abono. Puntakin mo yun. Oo. Mag-spray din ng pampapagpuksa ng mga alitap-tap. Kaya tama ang ginawa nila diyan sa kanto ng Gado at saka sa Sampaguita. Maraming bahay-bahay diyan, maliliit, resettlement for farmers who are non-essentials. You see, Agenda 21. Kaya nga, kayo na hindi naniniwala, second coming, panahon na para abutin yung mga loved ones nyo. As Rehab saw what will happen to Jericho, ang ginawa niya talagang naghabol siya. Kasi by faith yun na. Sabi niya, masisira din ang aming syudad dahil alam namin na sinabi ng Diyos, kupkupin niyo ito sisiraan niyo lahat to. Gawin yung mga bagong lugar niyo ito. Ang kasama, may bagong sanglibutan na darating. Remember? Alam naman ninyo yan Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ilan siya? Nakalimot na kayo. You know why? Clouded ang mind ng tao. Maaring clouded ang mind ng materialism. Socialism. Mga popularism. Secularism as popularism. Yan nangyari sa mga churches natin ngayon. More on banding. Hindi naman bawal mag-banding. Pero kinakailangan abutin naman natin ang iba't ibang lugar. Oo, di ba? Pastor Jason de la Cruz. Tignan niyo mga to.
Salamat, nandiyan kaya. Now, punta tayo sa pag-alis ng Diyos sa mga hadlang nung nag-preach yung mga apostles. Kasi may naghahadlang dyan eh. Di ba hinadlangan ni Herod yung pagkapanganak ni Lord Jesus Christ? Pero hindi nahadlangan kasi inalis ng Diyos si Herod. Di ba? Sheila May Soriano Mamba. Alam ko, taga-Enrile ito eh. Ngayon, tatayo sa Acts 12, 21 to 23. Kaya kayo dyan, sabi nyo, may mga hadlang, pastor eh. Alisin ng Diyos lahat ng hadlang. Kung gaano inalis ng Diyos yung hadlang sa pagtahak ng Israel puntang Promised Land, alisin niya yan. Already. 12, 21 to 23. Tingnan ito. Ito, alam mo si Herod na ito, talagang mamamatay tao yan. Hindi nyo ba alam na pinatay niya si James yan, Apostle James? And upon a set day, Herod, arrayed in a royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, "It is the voice of a God and not of a man." Ano nangyari? Look at 23. May mag-alala dun sa mga nang bubuli sa inyo. Ayan yung Diyos. Peacemaker naman tayo, di ba? And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms, gave up the ghost. Ito yan. Alam niyo, merong kwento ni Dr. Joey Guerrero, late Dr. Joey Guerrero, na meron daw isang tao, matalino kasi nakapag-aral sa university. Sabi niya, wala yan. Huwag kayo mag-preach. Wala yan. Lang Jesus, Jesus na yan. Oo. Ngayon, kwento. O yun, Pastor Ismael Cotorico, maayong agabi. Ngayon, sabi Pastor Guerrero, subukan ko at patunayan ko sa inyo na walang Diyos. Alam yung bundok na yon, sabi niya, punta ako, lumaga ako doon bukas. At hanggang alas 12 ako, hamunin ko ang Diyos. Sabi niya. So, sabi ng mga tao, may Diyos. Sabi niya, patunayan ko walang Diyos. Aga umalis yung tao. Ano yung nangyari? Pagdating niya doon, sumigaw siya sa bundok. Saan kang Diyos ka? Saan ka? Magpakita ka. Kung talagang totoo may Diyos ka, nandiyan ka no Diyos ng mga Kristiyano. So inurasan niya. Kasi nagbaon pa ng hamburger yata. Hindi ko alam sabihin. Hindi ko nang sabihin kung saan galing hamburger. Baka magalit pa sila. Okay. Ano? Okay. Ano yung nangyari? Alas 12. Sabi walang Diyos. Kaya kumalik siya. Pagdating niya sa bayan, alauna na. Buhay pa ako. Walang Diyos. Wala. Tingnan, buhay pa ako. Alam nyo, the following day, may nangati sa mata niya. Tapos nung nagpa-doktor, binigyan ng maling prescription, gamot. Mas lalong lumaki. After 7 days, patay. Yun pala, yung, pakinggan ito, yung maliit na insekto na makati yung kanyang pakpak. Yun ang dumapo doon. Mantagin mo, gumamit lang ang Diyos na maliit na insekto. Dumapo lang doon sa gilid ng mata niya. Patay. Sa totoo mong kasama. Meron din kaming kakilala. Malapit sa amin yun eh. Nasa Bible school. Nung nasa Bible school, dumating ang kanyang, katulad din sa akin, dumating ang kanyang calling sa US Navy. Ano yung nangyari, mga kapatid? Sabi niya, maiwan kayo rito. Ako'y magpunta US Navy. Paalam muna ako sa magulang ko, sabi niya. Pagdating doon sa kanyang lugar, siyempre, sumakit ngipin niya. Punta sa doktor. Dahil nangyari, siyempre, doktor ng araw, hindi katulad ni Doc Ruby Pearl na marunong. Nabunot yung ngipin niya. Dahil mga kapatid, namaga. Alam yung mga kapatid, nag-lock. After 7 days, patay. Tignan yan. Ay, kayo mga pastor, pakinggan niyo ako. Kung balak niyo mag-quit, pag kayo mag-quit, delikado. Dahil kung tinawag kayo ng Diyos, at dahil tinawag kayo ng Diyos, walang
ibang vocation na ganito. We are bringing fruit to life eternal. Sige nga, maghanap nga kayo ng career na gano'n o kaya profession na gano'n. Bringing people to heaven by telling them that when they repent and accept Jesus Christ, their names will be written in heaven. Sino? Sige nga, meron ba? Hindi. Tayo lang. See? Kaya mga pastor, pinabalaan ko kayo. Huwag kayong mag-quit sapagkat magagalit ang Diyos sa mga pastor na mag-quit. Oo, kaya yun nga, sabi na Apostle Paul my heart goes out to people who goes back to their old ways. Oo, nakalagay sa 10 yan ng Hebrews, pero punta tayo sa sinabi ko. Lalo na kayo mga pastor, tuloy lang nyo kahit may sabi ng Pastor Paulino, sige lang, 2, 3. Nakakatuwa naman. Pastor Tom, nagturo yung anak niyang Banaya doon sa labas ng church. Ang ganda naman tignan. You see, mga kapatid, look at this verse, chapter 11, verse 17. Okay? Sakaraya 11:17, Kaya binabalaan ko yung mga pastor na huwag kayong mag-quit, pwede ba? Marami na nga pastor na matay sa COVID, mag-quit ka pa? Please lang. Sakaraya chapter 11:17, the Bible said na kawawa yung mga pastor mag-quit. Kaya nga, hindi ko nag-quit Bakit? Kahit sinabi nila wala ka ng moral ascendancy. May sabi sa'yo, ako ba nagkasala? Hindi man Every man shall give an account. Ready, read. Woe unto the idol shepherd that leave the flock. Bakit iwanan mo yung pinapastoran mo, Kasi idol shepherd, ibig sabihin meron kang ina-idol, maaring pera. Sabi, konti lang kang pera sa church, kaya alis ako, maghanap buhay na lang ko. Maghanap pera na lang ko. Aba, kapatid, delikado yan. Ano mangyari sa shepherd, pastor, na iwanan ng flock? The sword shall be upon his arm. Delikado yan. Antakin mo yon. Gusto bang matuyo yung kamay? And upon his right eye, mabubulag. His arm shall be clean dried up. Naku, pambira naman yan po. Kakaroon ng tinatawag na sakit na hindi mo na magamit ang iyong kamay. And his right eye shall be utterly darkened. Narinig niyo yan, Takin mo, mabubulag kang pastor ka, mahirap naman na yun. Kaya warning yan sa inyo mga pastor. Huwag niyo iwanan yung mga flock niyo. Sabi nga Pastor John Quinlan sa akin Brother Gassi, sabi niya, I know you are going through severe trials, but don't leave your people. Stay there as long as they are there. Maybe some of them will leave, but just stay for the sake of those who will stay with you. Kaya I stood by the grace of God. Kaya mga kapatid, we believe God. And katulad ni Rahab, she believed in the Lord God of Israel. Therefore, she came under that shelter. Wherein, sabi ko sa inyo si Rahab na ito, maniwala kayo. Pinagpala itong babaeng to, don't you know that? Kasi pinatawad ng Diyos, lininis ng Diyos, at nag-asawa ng Jewish to. Sabi ko, kaya nga, kayo mga kapatid, pare, sabi niyo, wala na akong pag-asa. Paano na ba ito, pastor? Maraming pag-asa. You know why? God is a God of miracle. Okay, basahin ko lang sa inyo mga kapatid na ikaw at ako ay pagpapalain ng Diyos. Dahil, walang plano ng Diyos sa iyo at sa akin na masama. Look at this verse. Jeremiah 29:11. Pwede ba ulitin na natin ito para alam nyo na mahal kayo ng Diyos. Okay. Jeremiah 29:11. Ayan. Kaya maraming salamat. Brother Salmi, nandiyan ka pa. Okay? Ano sabi ng Diyos sa iyo at sa akin, kapatid? Katulad din tayo ni Rahab na nung lininisan ng Diyos, pinatawad ng Diyos, ready, read. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. So hindi na masama ang pag-iisip ng, walang masama ang pag-iisip ng Diyos sa atin. Lininis tayo, pinatawad. At sabi niya, thoughts of peace and not of evil.
to give you a good future. Maganda ang future mo. Pagkatulad din ni Rehab, ang ganda ng future niya. Alam niyo ba, yung future niya, she was able to enjoy the good blessing of the promised land. Naalala naman ninyo yun, di ba? Yung blessing ng promised land ay nakalagay yan sa Book of Exodus. Naalala niyo yun? Basahin nga natin doon sa Exodus para kayo ay chapter 3 yan, verse number 8. 3:8. Anong sabi niya diyan? Kaya ikaw rin kapatid, maraming blessing darating. Huwag ka lang magmadali. Anong sabi niya? And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites. Sila Rehab yan. Hittites, Amorites, Perizzites, and the Hivites and Jebusites. Pero imbes na si Rehab ay malipol kasama yung mga Nightites na yan, pati yung mga termites na yan. Hindi! Bakit? She was humble enough to come under the wings of Jehovah Jireh, Jehovah Ra'ah, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Jehovah Chidkenu pa. Meron sa Bible yan. Jehovah Nisi. Ay, sabi ko sa inyo, hindi lang kasi isang pangalan ng Diyos. Because, depende yan sa pangilan ng tao. Naalala nyo? Nung pumunta kay Abraham, sabi niya, I am El Shaddai. God Almighty. Kasi si Abraham, 100 years old. Yung misis niya, 90. Paano sila mga anak? Pero dahil, kapatid, pakinggan niyo ako. Dahil, for with God, nothing shall be impossible. Kaya nga, El means God. Almighty means Shaddai. Almighty. God Almighty. Yun din ang Diyos natin. Alam niyo kung sino yun? Hindi punta tayo sa Revelation chapter 1, 7 and 8. Tingnan natin, para malaman niyo kung sino. Bumaba nga yun dito Kaya nga, mapansin ninyo, walang sakit na hindi pinagaling Jesus. Walang namatay na hindi binuhay ni Jesus. Almighty, look at this. Kaya nga yung mga tao hindi naniwala na Jesus Christ is Almighty God. Wag na kayo makikipagdebate sa mga yun. Yun ay mga sinasadya lang nagbulag-bulagan. Basahin lang nilang Bible. Tulad din sa akin noon, sa Longga po. Kahit sino-sino lang mga sinamahan ko doon. Later on, salamat naman, may Baptist preacher na bigay sa akin ng Bible. Pinag-aralan ko Bible. Yung pala. Yung mga kaibigan ko doon sa amin, di Diyos si Kristo. Binasa ko. Nabasa ko ito. Look at this. Behold, He comes with clouds. Or He comes with clouds. Every eye shall see Him. And they also which pierce Him, and all kindreds of the earth shall wail because of Him, even so, amen. Sino yon? Pierce Him. At alam niyo kung sino sa verse 8. I am Alpha and Omega. The beginning and the ending, saith sino? The Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Jesus Christ yan, kapatid. Huwag niyong kalimutan to. In fact, He is the first and the last. Kaya lang magawa niyang lahat para abutin ka. Anong nagawa niya? Para abutin ka. Chapter 2, verse 8. Tingnan ito. Kaya itong pag-aaral nating salita ng Diyos, mga kasama, maraming nakikinig yan, magkakaroon sila ng pananampalataya, nasisilong sila kay Jesus dahil sa inyo rin. Paano sila makarinig kung wala kayo? Kasi wala din ako rito kung wala akong suporta, wala akong makain, di ba? Gagayain nating iba na maghanap pera. Pero dahil nandiyan kayo, salamat po at sobra. Kaya nga, binigyan naman namin matanda dito. Because, ready? 2:8 ng, tignan yan basahin natin, kayo mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Pwede bang basahin nyo ito at i-compare ninyo sa Isaiah 48 at Isaiah 44 verse 6. Ready, read. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things said, sino? The first and the last. Alam mo kung sino first and the last doon sa Old Testament? Si Jehovah Jireh.
which was dead and is alive. Ay, sabi ko sa inyo, bakit dead? Ay, nagkatawang tao nga eh. Sabi ng 1 Peter 3:17 and 18, his body ay namatay. Pero yung pagka-Diyos na hindi. Balik tayo sa verse 17 and 18 ng chapter 1. Kaya nga pag narinig ito, kaya nga pasalamat tayo na may nagparinig kay Rehab na iba ang Diyos ng Israel. Kaya sabi niya, kahit hindi ka maniwala at magtiwala sa Diyos ng Israel, nagtiwala ako. Yan ang sabi ng 11:31, di ba? Okay, ready? Sabi na Apostle John the Beloved to, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not. May right hand, no? Mapansin nyo? Narinig nyo? Kasi ang Diyos ay Espiritu. Pero ito, kasi nagkataong tao, may right hand siya. Narinig niya yan. Saying unto me, fear not, I am the first and the last. Verse 18, I am he that liveth, pre-incarnation, and was dead, incarnation. And behold, I am alive forevermore, post-incarnation. At sabi niya, amen, and have the keys of hell and of death. Kaya nga lapitan mo si Jesus para isara niya ang impyerno para sa iyo at isara niya ang pintuan ng kamatayan sa iyo. Kaya nga sabi niya, you will not perish, but you have everlasting life. Yan ang nakalagay sa Bible na you will never see death when you leave this world, dahil ang makita mo when you leave this world ay si Jesus at sabi sa iyo, come home my child, today you will be with me in paradise. Pwede ba basahin ninyo ang Bible? As I said, ito ang GPS. Importante ang GPS ngayon. Pag nagbiyahe ka, don't you know that? It keeps reminding you. Tulad yan, alis ka sa Tuguegarao. I-set up mo yung GPS. Pagdating mo dyan sa Santa Maria, you are now in Santa Maria. What will you do? You pray? Hindi na. Kasi hindi na ako idol worshiper, sabi mo. And then, pagdating mo dyan sa Quezon, you are 100 meters away from Shell station because your diesel engine needs more diesel. Then, pagdating sa Ilagan, ay sabi niya, you are going to eat at Jollibee. Ayun, sasabihin niyo, di ba? Kasi ni-program mo nga eh. Ayun, ganun din ito. Kaya nga, sabi niya rito sa last verse natin, dito sa 32:8 ng Psalms, Ma'am Jessa Batad, Timagos. Salamat, nag-umaawit ka iha. Ganon din si Pinsan Georgie Latay. Malaking utang ko sa inyo, Georgie Latay, kasi kay Manang Rosalinda Latay West. Doon ako tumira. Kung wala yun sa Olongapo, di naging homeless ako, di ba? Ready, read. Sabi ng Diyos sa iyo, I will instruct you and teach you in the way which you shall go. I will guide you with mine. Kaya nga, buhay ka pa hanggang ngayon. Tinuruan ka ng Diyos at iningatan ka ng Diyos para lahat ng hindrance, obstacles, alisin niya. And yun ang prayer ninyo pag kayo nagbiyahe, Lord, alisin mo po lahat ang sagabal sa daan para maganda pagbiyahe namin. Sigurado nakita ninyo isang gabi, nagbungguan yung Wigo at saka yung Toyota, bagong-bago, at saka yung Hyundai na van. Diyan mismo sa crossing ng Caritan and Diversion. Mantakin mo yun. Kaya nga, Lord, sabi niyo, bago kayo alis, Lord, please preserve us. Give us alertness. Ganon din ibang driver. Ay sabi ko sa inyo, ibang panahon na ito. Di ba, Manang Emilita Kaliasaan Bunda? Kaya, kayo na hindi pa saved, dayahin niyo si Rehab. Kahit makasalanan siya, ay nanampalataya siya sa Diyos ng Israel. At ang Diyos ng Israel ay malinaw sa Bible. Nasabi ko nga kanina, last verse na, pero kilalanin natin ang Diyos ng Israel. Look at this. Sakarayat 12 verse 10. Tingnan niyo ito, ang Diyos ng Israel. Sino yun? Mga kapatid. Kaya nga magugulat yung Israelites pagdating ni Jesus eh. Bakit? Tingnan niyo ito. Salamat at darating yan. Sabi niya rito, and I will pour upon the house of David
and upon the inhabitants of Jerusalem. Sa second coming niya yan, sa millennium. The spirit of grace and supplications, and they shall look upon me, whom they have pierced. Nakita niyo yan? Diyos yan ng katawang tao. And they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Look at the pronoun na me. Ha? Si Jesus o yan. Kaya lang, nagsara ang mata ng Israelites. Hindi na nakita na when he came, hindi na kilala. So, salamat sa Diyos at kilala natin si Jesus, the Lord of Lords and King of Kings. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who are so faithful in supporting your work. Please keep them safe, give them wisdom, understanding, and also, Lord, knowledge in their works and their businesses. Bless everything that they touch, O Lord, that there will be life, there will be prosperity. Lord, help them to bounce back. Those who are still in need of financial recovery, and those who are in need of physical recovery for healing. Bless them, Lord. So now, please rebuke Satan's demons on the behalf of your people, behalf of these pastors, and may we continue on until you come, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus, and we'll always be careful to give all the praises, the glory, and the honor to God our Father by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen.